tayo sa Day 2 ng filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. At makakausap po natin mula sa The Manila Hotel Tent City ang tagapagsalita ng COMELEC na si Attorney John Rex Laudiangco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Sison po ito. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Balitang Hali. Apo, base po sa inyong observation, ano ho ang masasabi ninyo sa bilang ho ng mga COC filers mula kahapon hanggang sa mga oras po na ito? Ay inaasahan naman po natin na ganito po talaga ang bilang sa unang 2 hanggang 3 araw ng ating filing ng COC. Nakikita na rin po natin, isa-isa na rin pong nagpapakita sa atin, yung sabihin na po natin yung mga kilalang personalidad na nagnanais pong makapunta muli sa Senado. No? Kaya nga po, tuloy-tuloy po ito, inaasahan po natin hanggang matapos po yung October 8 ay talaga naman pong kita na natin kung sinong lahat ng tatakbo. Opo, at ilan naman po dun sa mga naghain ng COC ang umamin na ilang beses na ho silang na-disqualify sa pagtakbo sa mga nakalipas na eleksyon. Ang tanong ho ay papaano ba ang pagbusisi po ng COMELEC sa mga ganitong sitwasyon at papaano ho ninyo dinidesisyonan kung yung aspirant ay isang nuisance o panggulo lamang? Tama po, binigyan po ng spesipikong kapangyarihan ng Commission and Bank ang aming Law Department para tignan ang mga nagpa-file ng COC para sa senador. Ang una pong tinitignan nila dyan, 2 klase po kasi yan, yung pagiging nuisance candidate. Yung isang bahagi po ng pagiging isang nuisance candidate, ay ito po yung talagang nag-file lang ng COC, ngunit walang intensyon tumakbo, hindi seryoso po doon sa posisyong kanyang pinag-file ng COC. Yung ikalawa po, yung medyo mas masamang bahagi ng pagiging nuisance candidate, ay yung tumatakbo na ang layunin ay guluhin yung halalan, lituhin yung ating mga kababayan at agawan ng boteng lehitimong kandidato sa paanong paraan. Kapareho ng pangalan, katunog ng pangalan at halos pareho-pareho po ng spelling. So ito po yung aasahan natin na sasampahan ng kaso ng Law Department ng petition to declare as nuisance candidate. I see. At kamusta naman po ang monitoring ng COMELEC sa filing po ng COC sa mga probinsya natin? Naging maayos naman po at maluwalhati yung unang araw at hanggang ngayon po yung reports na tinatanggap namin, maayos po and in order po yung ating mga filing ng COC. In fact, siguro in particular sa Batanes, kahapon nga po dahil hindi po nila natuloy yung huling araw ng registration ng September 30, pinagsabay po nila. Kahapon po, noong October 1, sabay na tumanggap ng application for registration sa ng ating mga taga-Batanes, pati na rin po pagtanggap ng COC at batay po sa report namin ngayon, ongoing po ang pagre-receive ng COC dyan po sa buong lalawigan ng Batanes. Attorney, maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aming oras dito po sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Yan po naman si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudiangco. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.